no? Kaya pwede mong guide ka. Okay, welcome sa seminar for New Service Connection. So katunga pa connection mo ang ito orientation seminar para makamalong mo kung sa pamaagi, makapataod at tubig, kung sa obligasyon ninyo isip makasyuman tipon puhon, kung sa po ang obligasyon sa water district sa ato ang mga konsumante sa kanang water district. So maminaw ta. So yung mga steps para makapataod at tubig. Seminar orientation for new water service connection, mga steps in apply new service connection. So, at the orientation seminar, so dapat ako sa step 1. Pero kung hindi na kumaman sa orientation, hindi ko pasabot na naka-attend ng seminar. Kaya dapat kumanon yun na ito ang orientation seminar ng Buntaga. So after sa seminar, may ihatag sa application form, may nag-prepare na diri karon. Ang application form, naka-attach na dito ang inyong certificate of attendance. So ayaw nag-i-detach ka isa na sa inyong requirements. So after nga na hatag na mo sa inyong ang application form, inyong na ibalik diri nga naka-fill up na, kauban sa inyong i-attach nga requirements sigon sa kuunsa mo na inyong requirements. Ang requirements lahi-lahi, depende sa status sa inyong pakauran o tubig. Okay. Then pag inyong na na-submit, amo na i-evaluate, amo dahil na i-forward sa engineering for initial inspection. So, ang pagbayad, after na ma-approve na sa ato ang inspector. Inspector ang muhatag o abeso kung pwede ka na magbayad sa imong installation fee. Okay, pag mabayaran na, hulat na lang ka sa copying schedule na mahitabo 2 to 3 days. Gikan pag-submit sa inyong application, mukhang tag 2 to 3 days ma-inspect na siya. So, yun nakapaspas ang process, pero depende po sa inyong kakugi sa pag-process sa inyong requirements. Kaya wala mai-inspect kung wala application yung inyong i-submit. Tinada rin ang mutana kano sa i-inspect. Hindi siya nagsabi sa application na kung ang pinangita, yung kaya wala pa rin yung i-submit. So, inana ang ito ang pamaagi na makapataod ang tubig. Okay, service application form. Kung saan pag-fill up sa application, so mali ito ang application form. Front view, back view, tulo ni kapopya, puti, pink o yellow. Pag-submit sa inyong application, ang mag-receive ang application, ihatag na mabaling ang yellow copy. So pag mag-follow up mo, moto inyong dalhon para dali lang mag-trace ang status sa inyong i-applyan ng tubig. Gamit atong yellow copy na ang ihatag sa inyong ubalig. Okay, so sa may gipangayo sa atong application, applicant's information, inyong mga information ang atong kuhaon. So, tanawan na itong order sa pangalan. Last name, given name, middle name. Saan ang last name? Apelyido. Given name? Okay, middle name. Middle name, of course, apelyido sa inyong mama o sa pagkadalaga. So, wala iha ang order. Daghan diri nga ang ilahang gibuhat, irambol nila ilang pangalan. Remember nga among pagbuhat sa bill, dito may magbase sa inyong fill-upan sa application. So na ba nagbali, so kung unsa mga pangalan ang inyong gibutang, hangtod sa hangtod mo, din ang maabot sa inyong billing. Niya karon kay narambol man, wala kita sa pag-evaluate niya, narambol na yung pangalan. Hindi mamakitaan, kaya ang iyang apelyido, walang pangalan. Unsa may mga apelyido nga walang pangalan? Daghan, mamakitaan. Ha? O, Gabriel. Kay Dalmasyo. So, di makita pangalan ba na siya apelyido. So, dapat rawon ninyo o tanawon ninyo ang order sa ato ang pag-hanay o pag-order sa pangalan ng pagkasulat. Sex, male, female ka ba? Mo na i-check din ha. Date of birth o kano sa kanang tao, edad, mimo, pilatong edad. Then, residence telephone number kung wala mang bodela na applicable. Dili good pwede nga wala kay mobile number or active mobile number. Kaya before na umaad ko ang inspector sa inyong area, manawag na daan kay kinahanglan ang presensya sa nagpataod o tubig or any representative nga kanang responsable mo dawat kung unsa man ang gihatag nga advice or recommendation gikan sa pag-inspector. Klaro? So kasagaran ng tawagan, di manubag. Hindi man mo tubag kaya nag-reach. So, kailangan active ang imuhang mobile number para dili madugay ang imuhang inspection sa area. Father's name and mother's name. Ma'am, puro na sila patay pero ibutang gihapon ang ilang
kumpleto nga pangalan. Same sa name of spouse. Kailangan din siya nga mag-coincide diha ang pangalan. Civil status nato, single, widower, married, legally separated. I-check ninyo kung usang inyong status base ani atong pangayo sa inyo ha. Single, usa man ang single. Ulitaw dalaga, may uyab wala. Wala uyab, depende. So ada nag-apply, ibutangan niya, married daw siya. Hindi alam may mga apelyido siyang banang niya, lahi man. Ma'am, lahi ng apelyido siyang banang ikaw, ay ma'am, di pa madanin ninyo, ma'am, di inra ni. Di ako na rin, ma'am, di pa madanin iya, ha? Gani ang inyong mainyuha, gani, di pa gihapon mainyuha. Diba? So dapat laruhon ang status ninyo. Widower, saan mo ng widower? Patay ng banang, patay ng asawa na nag-apply dito, gibutangan niya, widow daw siya. Kaya pagkadunan, hibawaan di ay, uwi ba na yung banay? Patay ng banay ni mabulit naman lagi. Wala naman ko na, makipatay na siya sa kasing-kasing, pwede mo na ay gihapon. No? Okay, married, of course, na siya kontrata namin niyo. Legally separated, so makadeclare lang ka nga separated legally kung naagi kay court order nga separated ka. Lahi ang annulment, lahi po ang separated. Name of spouse, mananidiri, kailangan kompletong pagkasulat, wala initial na mahita mo. Same sa father's name and mother's name, napatay gidugang, Water District under naman mo sa ISO, napatay gidugang, kuwaon na mo ang pangalan sa inyo ha, ugangan nga lalaki, ugangan nga babae. Regardless, imo ba ng kaaway o imong amigo, imong ugangan, kailangan kuwaon na itong mga pangalan. So na po diri, gikuha na mo ang pangalan sa iyang ugangan, nakalimot siya. Pwede din makalimot ha? Sir? Same gihapon sir, pagpatay na ibutang gihapon ang pangalan. Kira? Dapat hinungduman ninyo ang pangalan sa iyong ugangan, babae man o lalaki. Okay. Current address, asa ka nagpuyo. Ang sa silong address of water connection applied for kung asa ka magpatao ng tubig. So, duha ang address na pagkipangayo. Sa taas, current address kung asa ka nagpuyo. Sa silong address of water connection applied for. Nga naman duha mga pagkipangayo. Kasagana mga taga-tago, nga na pinag-iana, na malipat another pinag-iana, gidugangan. So, kung may problema yung mga connection, dali lang namang mahatag ang letter kung asa dapat i-deliver sigon sa inyong gibutang kung asa din mo nagpuyo. Okay? Then sa silong, kung part lang siya sa purok, like example, purok bayanihan mo po West Tago, pag-abot sa sketch location, mag-drawing din mo. Kaya pagdali lang din matuuran sa inspector, kung pwede magbutang mo o nearest landmark, o sa mga landmark, so siya pinakadool, so tali nag-apply, gibutangan niya, purok bayanihan, maupo West, nag-drawing siya, gibutangan ko niya landmark. Ayan, gibutangan landmark, purok bayanihan, maupo West, tagong landmark, dool sa punuan sa Nangka. So pag-abot sa inspector, naglibot-libot in town, medyo diya. So nakita ko yung iyang application na nailaw man, naiwit, nauna ang naiwit. So, niato siya sa opisina, ang pasaling daw, tulog adlaw ng wapa. So, di ay hibawaan, nga wala tuuran, ay hindi ingon, punuan sa Nangka. So, diha na siya niingon nga, ma'am, sorry, kaya ang punuan sa Nangka, iputol na dito. Wapo kayo siya graso, no? So, kailangan ang landmark na inyong ibutang, kana permanente, doon sa 7-Eleven, kalimang balay, gikan sa balay ni Kapitan, gikan na, noong man na diha. So, mo na inyong buhaton landmark. Okay. Question ito ang tanan. Asa yung mga eryahan ni? Lughan lagi mo. Naiba ko dito gi-open? Diba pwersa? Rolex? Kamo, asa mo area uban? San Bugan? Ako ban? Freedom Residence. Naiba ko dito gi-open sa Freedom Residence? Kung sa una, gihapon na. So, wala yung mga bag-o diri nga kung ano. Sige. Data Privacy Consent Form. Mangayo may sa inyuha o consent. Nga uyon mong kwao na to ang inyuhang mga personal nga information.
Tungod kay ang every individual Filipino protected na siya sa data privacy, di kinahanglan maayo mi sa inyo ha sa inyong consent nga niuyon mong kuwaon nato yung personal information base sa inyong fill-upan sa tubangan sa application. So diri sa likod, perma mo diha nga itugutan ninyo ang water district nga kuwaon yung mga information. So signature or printed name niya, date kung ano sa kanang pirma. Pumahi lang na, okay. Addendum agreement, nakabutang diri. Addendum agreement number 1. I hereby agree to comply with the plumbing standards of Tagum Water District. Pay all charges required in application for water service connection. I shall exercise due care and diligence in the protection of the water meter, shall assume responsibility in case of filtration damage thereof, and shall conform with the rules and regulations set forth by the Tagum Water District. Sa may pasabutan na. Kung ikaw magpatawad og tubig sa water district, di kinahanglan nga standard ang plumbing nga imong pagkabuhaton. O kung naana kay metro, kay na kay connection, pero dili mo pasabot kay kanang metro imuha na, still property na sa water district, mabitang pagputlang ng galon kay di na inyong custody na sa water district. Pero inyong obligasyon nga inyong i-take care or proteksyonan ang metro kay kung daot na makawat mawala, inyuhan ang obligasyon ang mabayad sa maong metro. So year 2023, pertindaghan ng kawat sa metro sugod sa February. Ihatagan na ito solusyon, ipadalahan ang junk shop at mga sulat. Through sa help sa LGU, pinaghamit kawat. Dahil yung pagkakaroon ng kawatan, kining level up na sila. Dili lang kay metro ang kawaton, apin na ang riser. So instead na 1,650 yung bayaran sa consumer para lang matawag balik, madugang ang ilahang gasto kay kung magpa-install na po sila ng riser. So dapat careful mo inyong proteksyonan ng metro para iwas ang pagpangawat. Iwas na makawatan ng metro. Next, Addendum Agreement number 2, I own the lot where the house building to be situated. I hereby voluntarily bind myself to the terms and conditions of the water service contract. Further, as the landowner, I am aware that I'm jointly and severally liable for the water billings and the illegal activities committed by the applicants sa may pagkasabot-anan. Example, ikaw, nagpaakila kang balay o gipagamit yung mong property niya, ang magamit gusto siya magpatao ng tubig. Okay, pwede na siyang mahitabo pero mabirma didiri ang lot owner or owner sa property. Nga kung naa siya'y dakong utang nga gibiyaan sa inyong property, ikaw ang bayad. Kung nagbuhat siya illegal activity, ang tag-iya sa property, mo isa nga mo atubang sa iyang giguhat nga krimen, so dapat mo perma gid siya diri as lot owner. Same sa building owner. Ni siya ang mga pirmahan. Para kamo, di mo tayo sa yuta. Kung saan tayo mo tayo sa yuta? Oh. Isa may tayo sa inyong kuyan. Ugangan mo. So, kung ugangan buhit ka, magbubuhat na lang kay letter of consent. Kani akila man gud siya. So kada imuha nga ugangan, mo perma gyud siya dinha as lot owner. Ang ugangan. Okay. Dili ka pwede ka patawad ng bag-o o dili siya kabayan sa iyang mga disconnect. Yan yung disconnect ng account. Ilan po lang po. O kung inyong pala ang tauhan, kung niya makita man na ito gyapon sa record na same location. So dapat kung isa niya magpataon, kabayan na lang mo. Ilan man? Umil? Kapag lang, ako na yung pa-reconnect. Transfer na lang siya. Ikaw
bayad kasi nakapataon ng pagko. Pareho naman gapon. Mga bukas pagkataon. Sumula akong palisiya. So, okay na? Wala kang ka na? Okay. Seminar na gapon ka, ma'am. Kaya ikaw na may tigiatis makabalong ako sa mga sistema sa mga district o palisiya. Required din na siya, ma'am. Required din siya, ma'am. Alay, for example, ma'am, ang titulo ng baka ibahin naman sa mga isuot na Naka-extrajudicial. Legal donation. Pero sa mga malamakay na transfer na lang sa mga anak. Na-transfer na. Kung na-transfer na ownership na mo, ikaw na itagayaan. So, no need na ilahang kwan, ang ilahang signature. Bro, single pa maguto ako ang pag-transfer ko ng single. Pag-transfer single. Ang imong ID meron na. Okay? Attach na lang yung marriage contract. Di, ulang. Kung ang deed of sale notaryado, okay ra. Sige ma'am, abot ako sa requirements. Isa pa yung mga pangatana ma'am. Nagpataod, wala na may connection dati. Isa may pasabutin mo. Oh, sige, yun na andam-andam. Yun na. So, this is the old requirement. So, okay na ni. So, sindi hapon siya sa lahat ng review na. Okay, member ng agreement. Taas kayo niyo siyang agreement. Ako na lang mukha niyo sa pinaka-importante. So, number 1 nga agreement. The district shall have the sole right to determine the kind of tapping, be it single. So, na single. So, mga ang purma sa single. Only single na connection. Dual, katong duha bitaw kami ang pinag-ipato. Makita niyo siya sa connection sa gawas. Or multiple connection. So katong more than 3 na or katay gitaw po cluster. So more na siya ang kinds of tapping. Okay. Or multiple connection applicable to this application. This shall be true even in a situation that applicant provides the materials for tapping. So, halimbawa, ikaw napataod ka tubig. Ikaw ang pinakauna napataod tubig sa kanyang lugar. Layo ka sa main line. Ang policy, kung layo ka sa main line, gikan sa boundary line, diri sa imong linya, going to sa main line, kaninga main line, ikaw ang mupalit na og tubog. Asa paliton sa water district. So ang district, walay ginansya, gusto lang standard yun ang gamiton niya. Pos para kung na dagko ang sakyanan ang muagi, may mga senti siya basta mabuak ay tungod standard maguna ang quality sa atong materials. Ikaw ang mapalit, ikaw po na mapalubong. Ang kalumon, 1 meter ang pinaka-minimum. 1 meter or isa ka ruler. 1 foot, sorry. 1 foot or isa ka ruler ang minimum nga kalumon pagpalubong sa maong hose. Karon pag na-plastar na siya, napalit na nimo, napalubong na nimo, automatic na siya na turnover na ang property sa water district. Dili na iniuha. Why? Ang ma-maintain ana water district na madaot, makawat, umawala, maunsaman, water district na ang replace sa dili na kamo. Munang sa agreement nga kung na ay magpataod additional nga connection dito moagi sa linyang imong napalit, wala kay right nga mo stop ka sa iyang application. It's because dili naman mo siya property. Property naman siya sa water district. So, muna siya ang agreement number 1. Ano siya? Next. 2,000 hangtod 6,000 ang imong pagbayaran na penalty kung madakpan kang nagbuhat kag illegal or illegal tapping of water. Okay, so ako i-explain ko niya kung unsa gyud ang mga computation. Kanang 2,000 hangtod 6,000 depende na sa kadugayon sa imong pagbuhat o illegal. Tanaw na ko niya ang computation. Paminaw mo, labi na sa kadtong na ay plano magbuhat o illegal. Kung hindi wala. Okay, sige. 200 kung commercial, 400 kung maputlan ka yung imong ipareconnect. Okay, gikan pag-deliver sa bill, 15 days, mukhang pag 15 days mo due date na siya. So, after sa due date, kung di ka kabayad,
mo penalty na siya 10% na surcharge. Pero kung duha na kabulan ang billing nga imong nadawat, kay wala ka kabayad sa imong niagi nga bulan nga bill, 3 days lang ang counting, maputol na ang water district. So, daghan na rin na misguide. Nganong giputlan nga pa may due date sa ikaduhang bulan? Okay, take note, mag-una ang putol kaysa sa due date kung duha ka bulan na imuhang bill. So, diri pa lang daan, ato nang i-emphasize, i-explain nato nga muputol gyud ang water district kung duha ka bulan na ang imuhang bill wa nimo na bayaran. Okay. Pisado pa mo mga pagkaon. Okay, so kung uyon mo, perma mo diha as applicant. Okay, application from requirements, general requirements, certificate of attendance. Siguro sa mga istorya, i-attach na sa atong form. So, ayaw tanggala ang attendance kay isa na sa inyong requirements, plus photocopy sa inyong duha ka valid IDs with 3 specimen signatures. Duha ka klaseng valid ID, inyong ipapotocopy, pirmahan ninyong tulo. Pwede ra nga sa isa ka kapunbang dito ibutang ninyo ang inyong duha ka klaseng valid ID. Mangutana ko, unsay valid ID na to? Senior. SSS. National ID, passport, PhilHealth, driver's license, postal ID, TIN number, very good. Isa pa? Voter's ID or voter certification, pwede. O di siya pwede, o may ID ang police clearance. Isa pa? Ha? Isang ID na, sir? Guardian's ID? Kasi naghatagan na, sir. Sa munisipyo na, o any government-issued ID, pwede siya mayroon itong valid ID. Driver license. O mana ang driver's license. Isa pa. Very good, senior citizen. Isa pa. Postal ID. National ID. O daghantag mga ID nga pwede rin mong valid ID. PRC. Very good. Isa pa dyan. Ha? Kumanang voters, isa pa yun. Okay ka mga dagwayan ni mga datuon ng mga dagwayan. Datog lang may kwarta. O, di silang sila. I-piece, 4-piece, hindi mo yung valid ID. Okay, klaro? Sige. Hopefully, marihado ka ma. So hopefully nga, masabtan ninyo ang inyong i-comply. Duha ka klaseng valid ID, ikasagaran i-comply. Isa ka valid ID, ilang ipapotocopy ka duha. Dili. Duha ka klaseng valid ID, ipapotocopy ninyo. Permahi o tulo. Klaro? Back to back, okay. Back to back. Mayroon tag valid ID, kailangan ID nga di siya expired. Klaro? O, na mga suko. ID maghapon na mag-i expired na. So, valid ID, kailangan di siya expired na ID. For subdivision, isa may magpatao din nga sa subdivision. Asa nakita mo, sir? Kalokotan, Esmeralda. Kalokotan, Esmeralda. Ito mo. Bria. Ang uban. Isa magpatao din nga sa subdivision. Okay, Bria and Esmeralda. Sa Bria, sir, easy developer certification at certificate of occupancy. Duhang imohang duhang imo comply na requirements. Kung i-assume lang na nimo, imuhang idugang ang photocopy sa deed of sale with assumption of mortgage. Klaro? Okay. While ang BRIA certification o certificate of occupancy. Kung i-assume lang nimo na ma'am, maghihapon, additional na lang ang deed of assumption, deed of sale with assumption of mortgage. Isa may mag-apply ikaw. Kung ikaw ang mag-apply, mangayo ta sa iya nga og letter of consent, ipadala niya ang photocopy sa isa ka valid ID pirmahan niya tulo. Kunya ang atong likod sa application katong lot owner, ipadala to dito sa iyaha yang pirmahan niya ibalik na po niya dere. Kay dili pwede nga lahi ang bit ang pirma sa ato ang
atong owner. So, ikuha na sa messenger na lang. Pero dali lang printing. Okay, ilan yung pangutana? Okay, so nasabtan na ni ang subdivision. Kung karaan na subdivision, ang atong pangayoon, Homeowners Association na lang. Yan, nakabutang dito. Ikaw, ma'am. Ma'am, sa amo ba magpa-transfer ni hotel maguna amo ma'am. Hotel? Unsa nga hotel? Happy Days, ma'am. Asa nakita ta? Sa Purok Nara, Bisayan, ma'am. Ikaw itong nagsuado na Opo. Tapos? Ako rin representative. Busy man amo amo. Asa pangutana? Sa general requirements lang amo ma'am. Sige, ma'am. Automatic ka po niya sa commercial na. Ay, okay. Okay, for non-subdivision, iyang kaugalingong property. Okay. Copy sa titulo o building permit. Asa lang available na. Flo, wala pa na transfer sa pangalan sa mapatawad ng tubig, deed of sale na lang ang muhang buhaton. Kung ang deed of sale notaryado na, pwede na wala na ang photocopy sa titulo. Okay. Kung ikaw lang, nagpapuyo ka lang o nag-arkila ka lang, mangayong ni o consent or lease contract sa landowner niya. Oto, isa ka valid ID niya yung permahan ng tulong. Sa ito sa application as owner, siya ang mapirma. Okay, klaro na. For relocations, notice of award. Kung notice of award, wala nakapangalan sa mag-apply ng tubig, mangayong consent nga uyon siya magpataod ng tubig niya, isa ka valid ID niya, permahan niya tulong. Sa likod sa application, siya mo perma as lot owner. Question, paspas ra ko? Asa dapita, ma'am? Wala mo ko siya, ma'am. Gusto kay kuan ba bilay magud ang buwas ko nag-transfer unya usa may amo ang kuan anak ma'am nga wala ta siya ako man ang iyang pangalan anak kasada nito anak makabuabot. Mga ito sa iha og consent. Letter of consent nga magpatao yun siya magpataog kag tubig sa luna sa iyang yuta. So, asa di siya ron? Nasa gawas. Okay, ma'am, katapingin ka ganina messenger lang yung consent. Isa ka valid ID niya, permahan niya tulo, katong yung passport, pwede na to. Kanya katong likod sa application, na permahan siya dito as lot owner, ipadala to ma'am, papirmahin siya niya. Picture niya ibalik po niya diri, pa-send niya. Imuha na imuhang isa sa requirement at to, kumapataot ka ang tubig. Masaktan. Paspas ra ko. Okay, kung paspas ko, istoryahin lang paspas ra ko, masaktan din ninyo. Question ay pangtana. Okay, so nasaktan na siya? Hello, nasaktan na ninyo? Yes, ma'am. Okay, others, isa man ang others, isa man itong magpatawad ng tubig nga wala siya proper documents. Katong mga exist lot, mga proposed road, yung gusto saan nga patawurang balay, mga illegal settlers, informal settlers, o sa lakong nga pagka-istorya, squatters, sa mga other karon, taas ng kamot. Ang i-comply ninyo, POROC certification. Okay. O barangay certificate of residency. Kanang barangay certificate of residency, ang nakabutang dito sa certification, kung pila ka nakatuig, pila ka nakabulan, nagpuyuan ng yutaan na, o ipabutang sa barangay ang status sa yuta ng imuhang gipuy-an. Like rights lang siya, proposed road, nisugot lang ang barangay nga tauran sa imo din o balay. So mo na ang dapat ibutang ninyo sa inyong barangay certificate of residency. Kanang puro, pag-submit niya ninyo dito sa barangay, ngayon din na siya puro certification, ipag-photocopy ka, kailangan ng kwao, mag-photocopy ka o additional isa, kaya imong requirement, puro man o barangay certificate of residency. So, klaro? So, kisa man na adari ka nga mag-apply, nga ingani ang sitwasyon. Wala? Wala? Ma'am. Kanang ako ang kuanan mo, ako ang gado. Ang kanang magpabalay pa sila, nga magpataod sila. Kuan man kanang ang katumaan na napalit nila ang katuma gihatag sa ilang mama. Unsa na yung kuan anak mo? Kasi na ikasulatan? Deed of sale?
kasulatan kasabutan, mo na yung requirement. So kaning sitwasyon kaning sa kuan kaning puro kog barangay nasabtan na ninyo. Take note kung namoy proper documents, please lang kayo mag-comply aning puro kog barangay kaning. Kay kaning puro kog barangay applicable lang ni siya sa kadtong walay mga dokumentong gigunitan. Klaro? Okay. For commercial establishment, natin commercial diri no. If building is owned, photocopy sa business permit. Pero kung nagrenta ka lang o lease nag-arkila ka lang, photocopy sa lease contract o business permit, nga isa ka valid ID, sa nagparenta with 3 specimen signature, then sa likod sa application, as lot owner, siya ang mopirma. Ma'am, o sa sitwasyon sa inyong patukuran din ha o hotel? Inyuhan na ng property? Sa opo, kanang sa tag-iya na ma'am, then bitruwas ko man mo transfer lang. Ano na mo sa bitruwas ko? Opo, mo transfer lang mi ma'am, kay nang reklamo man gud ang amo ang mga kuan, mga guest. Nga ang tubig. Okay, so ang requirement nimo na naman business permit to. Opo na. Business permit, then titulo. Opo na. Ng titulo, kompleto na. Onya, additional ka og secretary's certificate para siya ang magmopirma sa application. Although ang magbutang ang pangalan ng hotel. Secretary certificate ang imuhang i-additional niya duha ka valid ID sa nakapangalan sa secretary certificate. Ikaw man yung ano no? Pero First part lang. Nasa form pero Pangalan nga, mas ito yung connection. kuwag ito ko i-explain sa imuha. Kay Catherine Bukto. Idugang na requirement mo siya. Yung address pala sir ano? Nakuha na ni mo ma'am. Kung wala pa nakuha, i-approach lang po niya ha. Para dali lang. Okay, so wala na yung pangutanan? Tapos karon ma'am, ang ginagamit sa nato ng kwenta sa tubig sa kutangan. Pero isa ra gud nila ma'am, kami na bayan. Wala na siya mga kuan areas sa mga monthly. Yung address ma'am, pwede nakamukuan. Kaya man naman katong kuan itong yagi. Yung address niya na mali ko. Ay wala pa naman no? Wala. Kamo na ibalaan ni sa address. Ang papeles, nakapangalan pa sa pugangan. Dili, ang papeles ba nga kanang patauran ng tubig? Nakisa man ang property? Renters lang nila ma'am. Kamutan ng renters lang. So, naagad siya titulo, no? Kisa yung garantahan? Dapat ra pud yung na balay lahan dito. Okay, na mo anay kontrata sa ilaha, managrenta mo? Okay, sige. Kung wala man mo yung kontrata nga gipirmahan, pangayo na lang sa iha o photocopy sa titulo. Unya, letter of consent. Unya, isa ka valid ID sa tag-iya sa yuta o duha ka valid ID sa magpatao o tubig. Nya sa likod sa application as lot owner, permahan po sa katong tag-iya sa property. Isa ka valid ID sa owner sa ita. Sa tag-iya sa yuta. Sa ma'am, yapon ma'am ang valid niya. Permahan kaya po yung tulo. Wala na yung pangutana, sir? Sir, ang papeles mo na ito, anong gipasinhan? So, imong mama buhi pa? Okay, so letter of consent sa imong mama, photocopy sa titulo. Namakaan titulo sa imong mama. Photocopy sa title, then letter of consent, isa ka valid ID sa imong mama. Sa likod sa application, as lot owner, permahan to niya ang application. Kuha na, wala na yung pangutana. Okay na? Hello, nasaktan na ninyo. Installation fee na po, 3,500. Outright yun na siya once approved na. Excluding SDR, 11 CPS, P 54 inch diameter. Katong ni-explain ka ganina. Kaning klase nga tubo, kani. Niya, palawman, pagpalubong, 1/4 or isa ka ruler. No payment shall be made after the inspector approved the application for new service connection. Walay mahitabong bayad pag-submit sa application kay ang bayad once approved na ang inyong application. Klaro? Okay. Water rates na to effective 2023. Naigi-amend or changes sa ato ang water rates. Walay increase nga nahitabo, changes lang sa minimum. Dating manggod kaning residential,
gi-split na nato ang 272 divided by 2 na. Unya ang cubic mo nato nga minimum, first minimum 0 to 5, then ang second nga minimum 6 to 10. Commercial, straight din siya 0 to 10, 545 sa second na minimum. Di-split na po tungod pinakita sa management nga ang kada balay sa tagom, gamay na lang namuyo, mamagpapa na lang. Kay mga anak, ninglangyaw na nilang pamilya, naglain nagpuyo, sa lakod nga pagkaistorya, gibing na nagduha ka tao, nga puro tugyulang pagyo. Ingon nila, ang tao daw magkatiguang, dili na kalas o tubig. Nga naman, kaya ang tao daw magkatiguang, di na hingaligo. Okay, joke. So, walang gi-split sa management, kaya para mabayaran lang o insakto ang kada bulan nga bayron nun. Pero year 2023, gi-audit sa luwa ang Tagum Water District. Nakita nga dili siya standard ang gigamit nato nga rate sa ato ang minimum. So tibuok Pilipinas ang balaod, straight food siya 0 to 10, naagi siya sa 272. Muna siyang gi-amend ni siya karon nga policy. So 272 sa residential, commercial times to 545.10. Okay, per cubic meter is equivalent to 5 drums of water. So kung 10 cubic, napoy 25 drums of water, mahulot na nimo kung may lang dyan kang matipid. So, dili kaabot kung may kang matipid sa imuhang pagkonsumo sa tubig. In excess sa 10 cubic na natin mga socialized charges. Example, 11 to 20 na ang imuhang bayronon, ang imuhang konsumo. So, 11 to 20, ang per cubic ana is 29.35, commercial 58.70. 21 to 30, residential 31 na ang iyahang rate, 31.65, commercial 63.30. So, nakita na to, magkaan mo kataas ang consumption, magkaan po kataas ang iyahang rate nga bayaran sa tubig mo ng dili gid siya ideal or applicable nga imong connection, ipasiris nimo sa imong mga silingan, sa imong mga igsuon, kaya na mamayra gina sa primero. Pagka di na makabayad mo na, guba na inyong relasyon, naagid rin ng mga prominent family pa sa Tagum, gumikan lang sa connection sa tubig, nag-abot sila purok dahil sa barangay, huwag isa nagkasettle ng tod nga, di na silang ayong relasyon. So kung pwede lang, individual connection yun ang iyong pagkapuhapon, kaya para, dili niyo maramdaman nga dako ka kung mayroon doon. Pag mulapas ka na sa 50 cubic sa atong policy, subject for investigation na ang imuhang account o ang imuhang connection. Kaya kung dagko siya, may tendency nga nag-boarding house na ka o usapang gamit mo sa ito, maligya ba kong tubig. So, i-transfer siya from residential to commercial, of which ang minimum or ang rate sa tubig is times 2 siya sa residential. So, walang dapat hinahinay sa paggamit. Kung nagpakabit man ka, imong nagpakabit, hinahinay na gamit. Then, kung walapas ka sa due date, 10% surcharge will be added to current bill if unpaid after sa due date. So, example, nakaibayron to 72.25. Nilapas ka sa due date ug bayad, yung penalty na siya, automatic na siya sa system nato. So, 272 times 10%, pila man ang nadugam sa imong bayron nun. 27. Unsay mapalit sa 27? Tina pa. Diaper, sabon, shampoo, tuyo, asin, suka, mantika, o makapalit. So, daghantag mapalit sa 27. Imo nang ayaw usiti nga dugang lang nimo bayad sa imuhang bill sa tubig, kaya nag-penalty ka na. How much more kung dagko nagkagdayro nun, so sa 10% dako na po. So, dapat pay on time para di ka makabayad sa maong penalty. Pero kung gusto lang kang penalty, kay sinsilyo rin sa kuha, okay ra gihapon, pero ayaw paagtag 2 ka bulan, kay pag 2 ka bulan na, subject for putol na ang imuhang connection. Klaro? Hindi nga magpataod pa mo. Pataod dyan, okay. In-house plumbing leak. Usap ng leak? Ha? Usap ng leak?
nag-leaking. So, nag-ingon nga, ma'am, hilap din ang tawa naman, leaky, kaya nag-utok. Pati na utok na ito karoon, mga leaky na no? Okay, kaya nag-hisgot mang tag-tubig, of course, leaking sa tubo. Duha ka klase ang ato ang leaking. Sulod sa metro, maling sulod, o gawas sa metro. So kung mayroon ka ang leaking ma'am sulod sa metro, buot pasabot, ikaw ang mangitag plumber na maoy mo repair. Kung wala mo'y plumber nga makita, na atay mga plumber nga available sa gawas, approach lang mo sa guard. Pero kung mo-hire mo sa ilang serbisyo, labor and materials ka mo'y mo bayad. Pero kung ang leaking gawas sa metro, tawagi ang water district, kay magpadala may plumber, wala mo'y bayro nun. Kung sa'yo may balaan nato nga na ay leaking, kaya pala pa may pinigyan niya, wala leaking ma'am, dad ko nakibaron, wala leaking ma'am, masuko pa noon. So, makit-anin mo kung ay leaking, okay, pinaka-accurate 11 to 12 midnight sa gabi. Sidi pang metro kung nagatuyok ba, nga naka-off ang tanang gripo. So, kung naka-off ang gripo, nagtuyok ang metro, buot pasabot na ginay leaking sa imong linya. So, muna yung subayon. Kung walay kabalo mo subay, kana atong mga plumber nga naa sa gawas, kabalo na sila diha mo check o asa nakita ang leaking. Question. Kung dako ang epekto sa billing gumikan sa leaking, pwede ta mo request og adjustment na magpa-discount ta sa ato ang bayro nun. Pero dili tanan nga nagkaroon og leaking maka-avail og discount, inatay formula nga gigamit, dapat siya more than 50% ang increase sa imong consumption. Karon kung naaman siya adjustment mo to 50 pesos, 100, ayaw pag-avail, mayari na lang na. E basig na apay dakong leaking nga mahitabo, at least kadto ang makonsider nga adjustment. Kaya ang atong adjustment, once in every 2 years lang siya mahitabo. Klaro? Okay. Any question? Isang may gusto mo ask a question? May pangutana? O, ako ba nanghalang ng mata kay katulgon? Okay, so muna siya pasabot, responsibility of the concessionaire to repair. For transfer location, relocation, retapping, okay? Pwede na ito ipatransfer yung connection, wala na kayo connection. Yeah. Like nagpuyog kag mga gagmay ng mga subdivision, nakarealize ka, di ni para sa kuning gamay, didaghan ko gamit. Dito na lang kung magbutang o balay sa akong 1 hectare na yuta. Dito kanibaling sa dako nga balay. Ang imuhang gipuy-an, imong biyaan, unya gusto nimo ipatransfer ang imuhang metro, pwede na mahitabo ipatransfer nimong connection. Pero dapat natay niya dito, kaya kasi planong maling Mawag, Bunturan, dito sa Manila, sa Iloilo, o atay labot na tama na tagtagong. Pero moagi gapon siya o inspection to determine the kind of tapping. So kung may ng inspector, ma'am, direct ka sa main line, 1.8, dual cluster tapping ka, 800 pesos. Mas yung mababa siya, kaysa ka kung magpataod ng bangko na 3,500. Question. Ulit pangutana? Okay. Disconnection, account with arrears will be subject for disconnection as scheduled and reflected in the water bill. So, reconnection 200, commercial 400. Okay, mo ni ang forma or example sa ato ang billing. So, nakabutang din na siya arrears na 200. Nakabutang na rin due for disconnection sa 25 sa bulan. So, maputlan ka sa 25 sa bulan. Kanus aka dapat mo settle nga di ka maputlan? 24. Pinaka-safe. 24, pwede pa ka mabayad. Pero kung 25 ka na mabayad, naputlanan ka na, ang nagputol to na sa inyong area, where ikaw nagbayad sa water district. Maski pag nagbayad ka na, kung naputlan ka ng adlaw, bayaran gihapon yung mga reconnection fee na 200. So ayaw pa abta kung due for disconnection na. Settle your account before sa due for disconnection. Kaya mo na dihang mga itabo ang perting daghanang kasukugikan sa mga konsumante. So please lang i-emphasize na pay your bill before sa due for disconnection. Kung dili yun kayang bayaran, na maputla na, kami
lang mo, kay pwede man mahangyo ang water district, pero dili po abusuhan, sige na lang po hangyo. Okay, so naatay hatag na 2 partial payments in a year lang. So kung after na mo ang duha ka partial, di na siya pwede mag-partial. Next year na po ka pwede mo avail ng partial payment. Okay, so nakabutang sa silong disconnection of service without notice. We don't need to follow up, mabayron mo na nimo kay kung nakabutang na siya daan sa inyong billing, sa inyong tubig. Question? Nasaktan niyo. Okay, mailbox. So, importante ang mailbox sa ato ang mga balay, kay kasagaran mga adlaw, bana, asawa, tambayayong sa panginabuhi, mga anak, ang eskwela, na apoy mga trabaho. So, gabinlan lang o. Sa mga gibilin sa balay, iro. Sa klaseng iro. Yung buang. Diba? Nagnaking nangakaakal ng mga meter reader. So, naniguro ang nag-iya sa koneksyon para dili ko maputlan o dili ko makawakan, ibutang na kang iro sa may metuhan. Muna'y kasagaran. Hindi maduulan sa ito ang mga meter reader. Kung wala kabalo ang nag-iya sa koneksyon, nga di pa da ay ting tutol, ting reading pa, wala na masuko, kaya wala sila na reading, naputlan sila. So dapat, inyo yung i-clear ang area sa at manetuhan para smooth ang dagan sa paghatag sa inyong mga billing. Kung pwede na amoy mailbox, so huwag ka na nga lang mailbox ng gwapo. Pwede nagkanina nga po ma'am. Basta nalay kasuksukan sa kong bill. Okay, payment channels na to. Pwede kang buy sa Century Bank, Century Rural Bank. At Bank sa Buenas, wala na lang DBP. First Consolidated Bank, ang Land Bank of the Philippines. Wala na pwede na ng bayan. Bayan Center, Gaisano Tagong, Pera nga, Business Place of Tagong, St. Pio, Western Union Tagong Cooperative, pwede mo ba sa payment outlets, GCash, Mayag Home Credits. So, sa GCash, ang ipangayo, ang reference number, 16 digits na siya. Lahi-lahi ang reference number every month. So, kung magbayad ka karong bulana, sa bulana karong June, ang bill mo gigunitan is Mayo pa, dili na siya valid sa GCash. Dili na mo abot sa inyong account. So, dapat present bill kung magbayad ka GCash. Okay? 7-Eleven, Gaisano Santo Tagong, Gaisano Mall, Global, SCC Palawan, RD, Sunshop, Truman, and other ECP merchant partners. Sa 7-Eleven at tuwang, emphasize nga, ikaw ang mapindot dito sa ilahang queues. Double check before magbayad, kay daghang mga nakabayad, nga, wa ning pasok sa ilaha kay nasipyat sila isa ang account number. So kung naisipyat nga account number, hindi na musulod sa inyo. Pag magbayad mo sa atong mga merchant partners, ayaw sa wala ang resibo pagbayad para at least kung may problema, dali lang ma-adjust or ma-trace ang inyong bayad. Pagbayad sa mga merchant partners nato, dili siya real time, dili siya dahil mo abot sa inyong mga ledgers. So kung putlanan ka na, ayan ang bayad sa atong mga merchant partners. Agwantaha dito ka mabayad sa opisina sa Water District, real time dito ba mabayad. Pag magbayad ka karon, automatic na mo reflect tayo na sa inyong mga individual na ledger. Klaro? Okay. Okay, napaanan. Additional card ba? Connect card, DigiPay. Mukha sa Shopee Pay, tagong ko GCash. Year o branches, mga imuhang pwede ka magbayad. Illegal tapping fine. Those will have to size plus average monthly na consumption, billing from data disconnection, plus arrears and reconnection fee, or kung wadi hindi mo settle, mahantong sa impression mo. So, isa man din magplano ng buhat ng illegal, pamila mo sa application. Kasagaran mga nagbuhat ng illegal, mga disconnected account. Example, disconnected siya year 2020. Nagbuhat kag illegal connection, June 11, 2025, in preparation sa June 12 ng Independence Day. Dapat makaligo pa. Usually, yun sa Independence Day, no? Nadakpan ka pagkahapon, successful imong gibuhat nga illegal tapping. Morning sa June 11, nadakpan ka pagkahapon sa June 11. Ika na atong manakupay, i-hire na sila for that purpose. So, nadakpan ka pagkahapon,
nakita sa record nga disconnected pa dahil siya year 2020. So, akong basis sa computation from the time of disconnection. So, year 2020, okay, 272. Example lang laki mo na yung average consumption, 272 times 10% times number of months, number of years na. So, naadari, 2,000 lang iyahang disconnected account. Nagbuhat siya illegal. Pag-compute, may abot ng 700,000. So, imagine na. So, ayun yung pagbuhat ang illegal. So, moto nga, nakumpitan siya ako. Okay, pag dili mo masettle ang imong gibuhat nga krimen, mahamtong sa imprisonment. Kani siya stipulated in Section 31, 3D, 198. Ako emphasize nga ang atong tubig, dili siya libre. Nanatay, supplier of tubig, igo na lang taning angkat sa tubig gikan sa ato ang partner, natay partner water district. Sila mag-develop sa tubig, ilahang gihatag sa tua, then kita po ng district sa kada balay. So kana siya may kota nga gihatag everyday, mahurot ng sarili, bayaran din na sa water district. Nakita sa record na mas daghan ang gawas na tubig kaysa nahalin nga tubig. Tungod aning pagpangawat o mga tubig mo ng ato yung ipakusgan ang kaning illegal tapping fine. So I hope na di mo magbuhat ng mga illegal para matabangan ninyo ang ato operation. Kung may mga silingan na tanawan ninyo na pag illegal, kung pwede i-report ninyo sa water district. Daghang salamat o maayong bumtag. Daghang salamat sa iyong pagpamino. I hope na inyo nasabtan tanan. So akong ihatag ang microphone sa ako ang lecturer from the engineering department, si Engineer Crowan. Thank you.